Thank you so much. Nice, thanks, God. Good afternoon. Alright, first of all, I would like to thank all of you for coming over today sa isang napaka-makabagbag ng daming presentation natin ngayong araw. Gusto ko masaya tayo dahil masarap pong magnegosyo kung nag-enjoy bawat isa. Tama po ba? Yes! We have to make this fun. Hindi natin kailangang seryosohin, pero kailangan natin seryosohin yung aral. May aral po ko ibibigay ngayong araw and sana po makatulong sa ating lahat. Dahil una po sa lahat, katulad po ninyo, dati po nakaupo rin ako dyan. Hindi lang dito sa Lifeline. Sa dati, meron po kami presentation. Nakikinig lang din po ako. Siyempre, nung nagsimula po ako, hindi naman po tayo nagsimulang nasa harapan tayo kagad. Nagsimula po tayo sa isang proseso. Sa proseso na yon, masasabi ko po, napakaganda po na pinagdaanan ko. Yung hirap po na sinasabi ni Mr. Boy, ni Miss Angie kanina, totoo po yun. Pero sa madaling salita, yung hirap na yon, nalagpasan ko, kaya po tayo nandito ngayon. Tama po ba? Yes! Bago po ako magsimula, let me acknowledge first yung mga tao nagpunta dito, lalong-lalo na po, yung mga galing pa ho ng probinsya. Can you tell me, sino rito ang nanggaling sa malayong probinsya po? Sino po? Dagupan. Pwede palapakan natin. That's Pangasinan. 4 hours, 5 oras, di ba? Meron pong mas malayo ba sa Dagupan? Antipolo? Antipolo, lapit lang nun ah. Pwede, sino saan? Cebu? Bumaba pa kayo mga, palapakan natin yun. Parang meron tayong bagong Jun Rabay na ginagawa, Cebuano rin, ano? Si Jun kasi taga Cebu, hindi naman po obvious si Jun, di ba? Alam niyo po si Jun, napakatagal ko na pong kasama yan, napakatagal niya na pong kaibigan, pero hindi ko po siya maituring na kaibigan. Sama po siya nasama sa akin, kahit napilit ko po siyang iiwanan. Pero nakakatuwa po, at the end of the day, sabi ko, lamang siya din to, sige, kaibiganin ko na rin. Pero dati po yun. That was more than 10 years ago na nagsisimula po ako. Then sabi ko sa sarili ko, nung nagsisimula po ako, namimili ako ng tao. Ang problema po natin sa negosyo na to, we cannot choose an individual if we want to be successful. We can prioritize. You must not forget. We can prioritize. Ibig sabihin, pwede tayong merong i-prioridad kung sino unahin natin, pero hindi tayo pwede mamili. Tama? Hindi natin pwede sabihin, hindi kami bagay. Diba? Si Jun, hindi mo duran. Hindi naman ako mong hili-hili. Biruan lang po namin yun, and only I can do that to Jun, and I am getting away with it. Alam niyo po, sa negosyo, isa pang sikreto, kailangan meron ka mga matitibay na kaibigan. Sa larangan po ng negosyo, sa buhay, sa negosyo, sa hanap buhay, lahat dapat meron ka yan. Si Jun po, isa sa kaibigan kong napakasaya ko dahil kahit anong biro ko, hindi napipikon. Kaya na habang binibiro ko siya, lalo siya lumiliit. Dati po, 6-footer yan si Jun. Alam niyo na ngayon kung gaano ko siya binibiro araw-araw. Ang tangkat po niya, galing sa Cebu, lumit sa Manila. Anyway, pwede natin ibigay yung laptop natin dito para makapag-ready na tayo. Ready na po ba kayo? Yes! Alam po ninyo, maraming salamat pala. Hindi po siya si Jun, ano? Si Toto po. Ready po ba kayo ngayong araw para sa isang makabagbag ng daming presentation? Yes! Ilang oras po pinaalam niyo sa mga Mr. at Mrs. ninyo? Walang uwian. Huwag naman. Okay, may Mrs. din po ako. Alam niyo po, nakakatuwa sa negosyo na to dahil una po, pagkagising ko ngayong hapon lang po ako gumising. Sa mga ka-Facebook ko po, nakita niyo naman kung anong oras yung shoutout ko. Yung status ko, anong oras yun? Pasado mag-aalas 7 na. Sabi ko, hindi ako makatulog. Sa sobrang excitement, very excited po ako ngayong araw. Pangalawa, ang dami po nyo kasi umiisip sa akin paano ako makakatulog. Tama po? Kung pa pwedeng naglalakad ako, baka natapilok na ako ilang beses, di ba? Kung pa pwedeng kumakain ako, baka nabilaugan na po. Alam niyo, hindi po ako makatulog dahil it's been quite a while since I did this RMO sa Royal. Ang tagal na po, medyo taon na po nakalipas nung huli ko po itong ginawa. Kaya ngayong araw po, pagbubutihan ko po,
Huwag niyo po sanang paniwalaan yung ilang sinabi nila. Hindi po ako magaling. Masipag at maagap lang po ako sa buhay katulad sa negosyo. Dahil maraming tao magaling, pero hindi masipag at hindi maagap. Tama? Ang dami ko po nakita magaling na empleyado, walang nangyayari sa kanila. Hindi nag-grow, hindi nag-prosper, hindi nag-promote sa royal. Bakit? Magaling siya, hindi naman sumusunod. Yung inutos ng pinuno, hindi inaagapan. Natapos na ng iba, kahit na hindi ganun kagaling, siya hindi ba nagsisimula? Nakuha po ninyo? Alright. Ngayong araw po, I want you to enjoy. Second, I don't want you to be taking notes. Alright? Kung ano man yung sinabi kanina ni June, huwag niyo po isulat. Do not take notes. Bakit po? I want you to open your mind. Open your heart. Listen and enjoy. Huwag kayo magsulat. Bakit? Beginning Monday, kung ano yung exact na ipe-present ko, available po sa office for sale. Yes. Ilang piso lang. At cost lang po, at cost. At production cost lang po. Halos walang markup yun. Kung ano yung summary po na ipe-present ko, meron po. Pag nagsulat kayo, ako po, parang tulad ko po nung nag-aaral ako. Hindi po yun ang tamang proseso, pero yun pong natutunan ko. Palibasa po, may konti tayong diferensya sa mata. So, hindi ko kaya magsulat kapag yung teacher nagsusulat. Hindi ko kaya kopyahin. Ang apelido ko po, no, last ko, so chances are, usually medyo nasa bandang gitna tayo. Di ba, alphabetical order po yan? Nasa gitna tayo, minsan nakikipagpalit pa ako, pupunta sa harapan just to copy the notes. Eventually, I discovered this thing, photocopy machine. Alam po niyo yun? Yung Xerox machine. Iba-ibang brand na ngayon yan. Na-discover ko po yun. Nung panahon po namin, 50 centimo. Ang ginagawa ko ngayon, yung mga kaklase ko na maganda ang penmanship, maganda magsulat. Pagkatapos ng klase, nililibre ko po yun sa McDonald's. Habang pinapang-photocopy ko po yung notes niya. Anong ginagawa ko? Nung nagtuturo yung professor, nakikinig ako. Siya nagsusulat. Pagdating na exam, pasado ko, mataas ang grade ko, siya nangungopya sa akin. Ano ibig sabihin nito? Hindi po ako nagsusulat ng panahon na yun. Dahil ang sabi sa eskwela, dapat mag-aaral ka. Meron ba tayong term, anak, magsulat ka? Meron ba tayong ganon? Tinuturo niyo ba yung anak niya, oy, anak, magsulat ka. Anak, magsulat ka. Guys, students, magsulat kayo. Anong sinasabi palagi? Mag-aral, di ba? Doon pa lang sa salita na mag-aral, hindi sinabi magsulat. Tama po? Hindi po tayo sa pilosopo. Ang sinasabi ko lang, there are things in life that are very easy. Easy to understand, easy to do, easy to learn. Huwag natin kahirapan yung sarili natin. Pwede po kayo magsulat, hindi rin naman bawal. Kung kayo naman po yung taong mahilig magsulat, wala po ang problema doon. Alam niyo po yun? Kasi kung hilig niyo naman magsulat, wala akong magagawa. Baka kayo yung katulad ng kaklase ko na hinihirapan ko ng notes. Pwede rin po yun. So you can also get some information, some statements, some quotation na pwede po i-share. Kaya po, for the next 2 hours and 3 days, okay po. Sa loob po na 2 hours, pinakamatagal po natin siguro yung mga 3 hours dahil may lifespan yung cycle ng pag-aaral natin in terms of comprehension. From the moment na umupo po kayo dyan, alam ko kung ilang minuto lang kayo authentic. You can listen. Alam po ninyo, maraming sinabi sila kanina na natutuwa po ako na ang kataba ng puso. Pero more than the term na magaling, mayaman na, hindi yun ang gusto ko pong pag-usapan natin dahil kung sa galing, marami pa akong mas magaling sa akin. Naniniwala po ako doon. With all humility, naniniwala po ako doon. Nagkataon lang po siguro na iba rin may pinagpapala ka, di ba? May taong mas binagwenas, may taong mas maswerte kaysa sa isa. Totoo po yun, di ba? Nangyayari po yun. We must not disregard the fact na merong taong mas mapalad kaysa sa isa. Saan ba natin nakukuha yung swerte? Sa anting-anting? Sa mga bato? Sa diamante? Hindi naman po. Yung luck, yung swerte yung tinatawag, nanggagaling po sa taas. The closer you are to Him, it doesn't matter which religion, which denomination you belong. I don't care.
Hindi kailangan pare-pareho tayo ng simbahan dito. The closer you are to Him, the more blessings, chances are more blessings you will have. Malapit ka sa Kanya eh. And once na malapit ka sa Kanya, you know what you're doing. Alam mo yung paligid mo, conscious ka. Tama po? Bakit kailangan importante yan? Una sa lahat ng bagay naman nagagaling dyan. Tama po? Yung royal vehicle lang po yan ng nasa taas. Dito po sa mundo. I'm not trying to say na lumapit na naman tayo sa Kanya, wala tayong gagawin, yayaman na tayo. That is a different thing. Klaro po? Yes. Hindi ko po sinasabi na manalangin tayo everyday, wala tayong gagawin, araw-araw tayong magsimba, magsilbi tayo sa simbahan, let us be holy, let's influence everyone, wala tayong gagawin, we get wealth of this earth. Hindi po. Yung wealth na nakukuha natin para sa Kanya po yun at the end of the day. Tama po? So, bago po ako magsimula, I've been needing some assistant. Sino willing mag-volunteer? Arthur. Alright. Sino willing mag-volunteer? Huwag niyo itaas yung kamay ng katabi niyo. Volunteer po. Huwag niyo siya i-volunteer. Alright? But I don't need you to go to the stage. Just raise your hand. Sino willing mag-volunteer other than Arthur? Alright. Meron, nasa malayo pa. Nakakatawa. The thing is, medyo nakakasilaw, ano? May nagtanong sa akin, Sir, can we move the venue to Metro Bar? May mga nakapila pa po sa labas, marami. And I have restricted the attendees to those who have the staff. Tama po? May staff po kayo lahat? Yes. Bakit? Kung Metro Bar, kaya ko po i-accommodate lahat, kaya lang pinili ko po ito. Una po sa lahat. Gusto ko magkalapit sa inyo. Ayan, nakikita ko kayo. Nakikita ko kayo, di ba? Sa Metro Bar, hindi ko magagawa. Second, sabi ko, I want to start with this venue. Hindi muna sa Metro Bar. Bakit? Gusto ko malaman kung sino yung unang maaga at masipag kumuha ng attendance. Yun nga ang turo ko di ba? Maaga at masipag. Kayo po yun. Pwede palapakan yung sarili mo. Hindi ko po sinasabi na yung hindi ko nakakuha ay hindi maagap at masipag. Mas maagap lang kayo sa kanila, ibig sabihin. Tama? Alam niyo naman, sa pagyaman, kailangan maagap ka, di ba? Alam niyo po, pwede natin itong gawin ulitin, palagi, every now and then. Pero gusto ko, nandito tayo. Ang attendance po na binigyan namin ng staff, 650. Final minute, I gave another 50, 700. Ang waitlist, 800. As of this afternoon, sabi ko, huwag na kayo magpa-waitlist. Sir, alam naman po na parang chance passenger. Para sa aeroplano, pag hindi dumating yung isa, darating yung next in line. Sabi ko, mas marami yung waitlist kaysa sa kumuha ng staff, hindi ba ito darating lahat? Ayoko po magbigay ng false hope sa iba na pwedeng umatin. Sa inyo pong mga ilang may kasamahan na hindi nakapasok, pasensya na po. Hindi ko gustong hindi maka-attend lahat. Tama po? Narinig ko, meron pong natulog sa labas ng punchline. May mga nag-abang na po rito as early as 12, 1 in the afternoon. Salamat po sa inyo. Yung una katangian ng pag-unlad na sa inyo na po. Yung una, maaga po kayo. Kasi po, hindi po pwedeng marunong ka lang, hindi ka maaga. Alam niyo bakit kayo nandito ngayon? Meron tayong mga course objective. Sana po matulungan ninyo. But first thing, syempre, medyo nauwaw kasi ako. Sino yung first time dito na atin ng RMO? Sino yung first time? First time po, hindi pa nakatin ng RMO before. Please raise your hand. Okay, may premyo kayo sa apply ninyo. Sino po? Go ahead. Ibig sabihin yung hindi nagtaas, at least naka-attend na before. Alright, di ba yung RMO maganda po? Yes. This time, I have to be changing the landscape of our training program. Ano ibig sabihin nito? This time, I will take charge. Me, together with the whole marketing team, we will be designing new modules. Together with our prestigious chairmans, presidents, and Millionaire Circle members, kami po ang magkakandak ng training. Idadagdag ko to sa job description ko to be a participant, if not a leader, or if not a presenter during trainings. Sasama po ako. I will conduct personally team building. We will conduct special training. Sige po, kapatid. Sige po ninyo. Kakanda po ako ng mga training. Interesado po ba kayo? Yes!
Oh, by the way, salamat po sa mga pagbili ng ticket dahil alam niyo po, kalahati po ng bayad niyo sa ticket ay mapupunta po sa foundation po ng Real. Yung kalahati naman po sa akin mapupunta. Bakit po kayo nakatulad okay lang naman yun. Yung kalahati sa foundation, kalahati sa akin. Okay lang naman po, di ba? Nung nagbayad kayo ng staff, walang bakit? Hindi ba nabayaran? Alright. Anyway, dideduct naman yan sa mga accounts ninyo. Pero lang po. At first, this is free. Succeeding, it will still be free. Alright? But the difference is, in future, it's an advanced training. Hindi na po yun yung basic. Ano ibig sabihin? Free siya, pero maglalagay na kami ng prerequisites. Katulad po ngayon, ang prerequisite natin dapat member ka lang. Tama po? Dati pwede ka magdala ng prospect. Bakit po gusto ko yung member? Siyempre kayo po yung mga distributor ng Royal eh. Kung may yaman, unahin ko kayo bago yung hindi pa distributor. Tama? Kailangan unahin ko muna kayo. Baka mamaya hindi ka pa distributor, yung dinala mo, hindi pa rin distributor, nauna pang nag-join sa'yo. Maunahan ka pa niya, siya pa mag-i-apply. Gusto mo ba yun? Of course na. Tama po? Today, gusto ko masaya tayo. Pag nagtanong po ako, gusto ko sumagot po kayo. Yes. Pag nagpatawa po ako, pwede tumawa po kayo. Yes. Pag meron kayo narinig na nakakatuwa, hindi po masamang pumalakpak. Alright? Kung tuwang-tuwa kayo, mag-ihiyaw po kayo dyan. Walang problema. Kung po pwedeng tumatalon-talon, pumapadyak-padyak po kayo, tumitirik-tirik pa yung mga mata nyo, ayos lang. Show your excitement. Wala pong bawal ngayong araw. Maliban sa mga basic rules natin. Silent mode yung phone. Uulitin ko po. I've been conducting trainings for a long time, more than 10 years. Press, more than 10 years na pala, bakit ngayon ka lang namin nakita? I've been training people personally, directly. Before, katulad ng setup natin ngayon, marami. Nung naging presidente po ako, busy, what I do, I meet people. I meet our top leaders in my office. Once in a while, nagko-consultation kami. Even to the extent na bibiling sasakyan, nagbibigay ako ng payo. Anong dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin? Ayoko po kasi makakita ng tao may binili isang bagay, 3 months later, wala na. Tama po? Kailangan, whenever you do something, sa negosyo na to, it has to be productive. Kailangan makita ng tao mo yung maganda result. Tama po? And lastly, hindi naman lastly, but the thing is, I have to be requiring you many things. Kailangan ko po bukas na bukas yung isipan ninyo. You know, kapag hindi po bukas yung isipan ninyo, it's like a parachute na hindi open. It's fatal. It's deadly. Our mind is like parachute. It works best when it is open. Tama po? Total, nandito na rin po kayo. I-disregard nyo muna yung boyfriend ninyo. I-disregard nyo muna yung girlfriend nyo makulit. Ba't di ka nag-detect? San na you? Iyo po. Anong tawag sa term na? Anong tawag sa ganun life? Gengemon. There's this one thing ngayon, Jojomon. Naririnig yung kay Riel minsan eh. Open your mind. Nandito na rin po kayo. Kung iniisip nyo, naku may prospect ako doon, hayaan mo prospect pa rin yan. Diba? Royal safe naman yan. What I'll be teaching today are doctrines na makakatulong po sa inyo. Tinatagalan ko po sa portion ng pagsisimula natin so you would understand at the end of the day, hindi po tayo nag-show dito. I am not a performer. I am not an entertainer. I might not be able to make you laugh all the time. But I assure you, at the end of the day, you will learn something. But what I want you to do, you apply what you learn. Pwede po ba yun? Yes. Alright. Sayang po yung matututunan nyo rito. Go ahead. Go ahead. Sayang po yung matututunan nyo kung hindi nyo i-apply. Hindi ba pwedeng puro stock knowledge yan? Hindi ba pwedeng puro marunong kayo? Thank you. Kailangan ko pa, ang ganda naman ng assistant natin. Medyo nauuho ako, kailangan ko pa ng mga dalawang case. Oo. Hindi, tama na to. Ibig sabihin, gusto nyo akong painumin ang ganito karaming tubig ngayong araw na to. Pagkatapos nito, baka mamaya hanapin ko na restrooms. Anyway,
Teka, nandito pala ako. As you can see, ladies and gentlemen, it is Royal Distributors Orientation. It's no longer Royal Members Orientation. We are starting to change terminologies and the whole landscape of the industry. Unahin natin sa member. We have to change from member to distributors. Gusto namin mas makuha nyo yung legitimate description ng ginagawa nyo sa negosyo natin. But you're still a member of a club of distributors. We are still Royal Business Club. It is a club of distributors. So, ang tanong ngayon, anong tawag sa inyo ngayon? Member ka ba o distributor? You start calling yourself distributor. But good news, beginning June 1st, magkakaroon tayo ng bagong marketing plan. Gusto niyo ba makita yun? Recharge to isa, no? Recharge yun. Meron tayong marketing plan. Yung marketing plan natin will begin June 1st. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Sabi ng chairman, ang akala niya i-represent ko lang yung marketing plan. Hindi po. Sabi ko, training fee 2% ko. Bakit June 1st? Kailangan ko pong maghanda para po sa inyo lahat. Dahil gusto ko pong pare-pareho tayong masenso. Saan ko itatapat po? Diyan ba? Merong performer sa punchline kapag ginanon mo yung tao, tumitigil, eh, no? Parang gumaganon, di ba? Tapos kapag, tut, sayo ka, tut, saltang Espanyol. Ganda yung ano? Alright. Tut. Ayan. Okay, Abby, salita ka ng Persian. Tut. Ayaw, dyan ba? Ayun, gumana. Si Abby kasi parang Persian, ano? Alright. First things first, I wanted to understand yung basic objective, bakit ba tayo mayroong ganito presentation. Gusto ko lang maunawaan ninyo yung pinakatama sa lahat. You don't get the wrong understanding of the business. You have the better understanding. Tama? Hindi po ito yung negosyo na sumali ka lang, yayaman ka na. Wala kang gagawin, kung wala pa ka lang, yayaman ka na. Marami pong presentation, marami pong business opportunity na sinasabi, sumali ka lang, yayaman ka. Itaas mo lang ang kamay mo pag sinabi ng speaker. Sino gusto yung mama? Taas ang kamay. Itaas mo lang, yayaman ka na. Hindi po totoo yun. Dahil kung pagyaman ay pagtaas ng kamay, buong araw po tayo magtataas ng kamay, sisiguro din magkakakulani po kayo. Pero hindi pa kayo yung mayaman. It's more than meets the eye. Second, learn before you earn. DJ, pwede bang mag-request? Patanggalan natin itong parang UFO na sinusundan ako. Sumusunod. Pwede natin patanggal so I can see the audience. Ay, salamat. Why do we have to learn before we earn? May nakita na kayo negosyante, hindi niya alam yung business niya, yumaman siya. Wala po. Simulan natin, mula sa sari-sari store hanggang kay Henry C. Hanggang kay Bill Gates. Mula sa pinakamaliit na negosyante hanggang sa pinakamalaki. Meron po kayo nakita? Sa madaling salita, huwag na natin pagtagalin to. Kailangan yung matutunan yung negosyo. Ang sagot sa pagyaman dito, kailangan ikaw mismo alam mo. Ikaw mismo. Hindi yung upline, hindi yung pinuno, hindi yung leader ni upline, hindi yung magaling na upline, hindi yung top earner. Third, you can achieve success by avoiding failures. Tama? Pwede kang umasenso simply by avoiding failures. How do you avoid failures? Sabi na, siyempre kailangan mag-fail ka. You have to fail first. But why do we have to fail first? If we can learn from other people's experience. Tama po? Ba't kailangan magkamali ako? Kung pwede namang matuto ako sa pagkakamali ng iba para hindi ko na ulitin, then I can avoid failure. Tama po? Another reason, palagi sinasabi, repetition is the mother of... Alright. Hindi ko pa nakikita yung nanay ngayon sa totoo lang. I've been doing this business for a long, long time. Pero si mother, hindi ko pa nakikita. Kaya ko ba nakita niya na? It doesn't make any sense, ano? Ibig sabihin, repetition is the mother of learning.
To what extent, repetition is the mother of learning. You have to do it again and again. Minsan kasi nakakalimutan natin. Ako po, to give you an idea, bago po ako umarap sa inyo ngayon, I have to browse my notes again until 7 in the morning kanina. Yung wife ko, nakapikit na, nagpa-practice pa ako, sabi niya, Power. Sabi ko, hindi ka nakikinig eh. Kasi po yung mga kwentong gusto ko ikwento, pinapractice ko, sabi niya, kulang ka sa energy. Sabi ko, hindi. Sa'yo lang kasi ito, pag marami energy yan. Why do I have to do that? I have to be prepared. Marami kayong maasa. Ibig sabihin, ako mismo, I'm learning in my own cycle, in my own way. Kailangan you have to do the same. Hindi po pwede na ang marunong, uulitin ko, hindi po pwede ang marunong yung mayaman na. Hindi pwede marunong yung kumikita na. Dahil kung siya lang ang marunong, siya lang ang naghiyaman. Tama po? Huwag po kayong mahiyang pag-aralan yung negosyo. Dito po, you humble down. Wala po tayong magiging problema. Dahil dito, it doesn't matter if you are a corporate tycoon, if you're an architect, an engineer, a big-time medical surgeon, a lawyer, abogado di campanilla, it doesn't matter. Pagdating mo rito, you have to learn the business. This is a different field. Marami po nag-fail because ayaw nila matuto. Dahil sinasabi na magaling na sila before. Kaya ina-avoid ko yung term magaling. Hindi po totoo yung pag-aaralan natin. Of course, another reason, you have to transfer the knowledge to your organization. This is network marketing. Be proud of it. Live with it. Huwag niyo po ikahiya. Networking is a very, very noble job. It's a noble career. Huwag niyo po ikahiya. Therefore, for you to build network, you have to transfer knowledge to them. Tama po? Eh kung wala kang knowledge, ano ipapasa mo? Hindi naman pwedeng tuwing may training si Mr. President, tuwing may training yung upline, tsaka ka lang pupunta. Katulad nito, 600 lang po ang capacity. Eh kung ang downline mo, gusto mo umabot ng 10,000, kailangan ba kung magte-train lahat niya? Kayo po yung tinuturuan ko ngayon, so you can pass this on. That is your mission. You have to pass this forward. Hindi po pwedeng yung nalalaman nyo ngayon sa inyo lang. Kung po pwede, pag-uwi nyo, you call a meeting, you share what you learn. Pwede po ba yun? Yes. This business is like a candle. When you light someone, you lose nothing. Instead, you shed another light. That is the beauty of this business. Hindi ka sakim dito. In traditional business, trade secrets are secret. Bakit? Pag nalaman mo, kukompetensyahin mo ako. Dito, you have to transfer it. Ayos ba sa atin yun? Yes. Do we understand things? Yes. Am I making sense? Yes. Alright. If you don't think I'm making sense, you say no. Okay lang yun. So I can rephrase. This orientation will answer your whys and how. Sino po ba sa inyo ngayon nasa Royal for a long, long time? Hindi alam kung bakit nasa Royal. Meron po? Ay, nasa Royal ako kasi gwapo si Upline. Gwapo si Upline Arthur. Gwapo si Upline Jerome. Para hindi maingit si Rigel. Gwapo si Upline Jerome. Kaya ako nagro-Royal kasi maraming magagandang staff, maraming magagandang members. Si Mr. Rapoy, isa sa reason niya, naghahanap siya ng asawa. Huwag po kayo maniwala sa kanya. Marami na po siya sinubukan, kaya lang wala pong pumapayag. It goes to show that money cannot buy everything. Tama? Biro lang, Jun. Lumeti siya siguro lalo. Siguro kaya pala kami, Jun. Ang pera hindi kaya bilhin lahat. Tama? Pero may mga bagay na pwedeng idagdag. Oh, what happened to our presentation? Alright, Acer. What's about Acer? Empowering people. Alam nyo, natutuwa po ako. Okay? Natutuwa po ako dahil sino merong tagagilang sa counter? Kung ilan yung napapasok natin, dami natin eh. Sa sobrang dami natin, naiinitan po ako. Anyway, let's get down to business. Meron pa akong 3,782 pages. Alright, thank you, thank you. Alright, thank you pa. Okay, wala pa tayong palakpakan dyan. Alam ko po, ang palakpak si Rick kapag yung si Kat pupunta sa stage. Alright.
Meron po ba rito ang dahilan? Kaya po ako nag-royal kasi po sabi yayaman ako. Raise your hand. Go ahead, raise your hand. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Bigyan ko kayo ng idea. Ang sabi sa akin, nung umattend ako ng orientation, sumali ka rito, yayaman ka. Yun ang naging dahilan ko, yung sinabi ng speaker. Nung naniwala ako, sumali ako, hindi ko naman alam kung paano ko yayaman. Paano? Doon nagkaroon ng problema. And this business will answer your why and how, kung paano yung negosyo. Tama po? We have to do priority in this business. First things first, ika nga. Unahin muna natin yung dapat unahin. Klaro po? Yes. Mas masaya kapag alam niyo yung kasunod, sumasagot kayo, nakakatawa, no? Pag hindi po natin yun na yung dapat unahin, mahihirapan tayo. Hindi mo nang pwedeng unahin yung pag-graduate tsaka ka mag-aaral. Tama? Hindi pa pwedeng mag-board exam ka nang hindi ka naman nag-aral na medicine, for example, or accountancy, for that matter, depende sa board exam. Hindi ka naman nag-aral ng law, magba-bar exam ka. First things first, we have to determine why do we have to do the business. I must admit, ako po nung nagsimula, ang purpose ko, simpleng bagay, cellphone. Sino nakaka-relate? Gusto ko lang ng bagong cellphone. Taas mo kamay niya, huwag po kayo mahiya. Bakit po? Estudyante po ako noon. I started in this business when I was 18 years old. Now I'm 21. Yeah. Bata. 21, no? Kung 21 ako, di ano kayo, 12 years old. hindi nag-iedad. Why do we have to do the business? Bakit? As a student, ano dahilan ko? Cellphone. Hindi na po pa pwedeng ang dahilan ko kagad, gusto ko ng house and lot. Tama? Sir, what is your dream? Initial goal. Ba't ka nag-royal? Kabili ng bahay tsaka sasakyan. Sir, I know it's a rude question. How old are you, sir? 40. Married? Yes po. Not sure? Yes. With kids? Ilan po, sir? Isa. Right. Thank you, sir. What's your name, sir? Benji. Si Benji, 40 years old, married with a kid. 40. Gusto ng bahay at lupa. Make sense? Yes. 40 years old, syempre. For a student, sabihin mo gusto ko ng house and lot. Estudyante po ako eh. I cannot comprehend. Dahil ang inaalala ko pa lang nun, pang date sa girlfriend eh. Tama po? You know, you have to prioritize what you want and why you do the business. Basically, correct me if I'm wrong, you're doing this business for this one. Yes. Isa-isayin na natin yan. Hindi ka na mapatagalin. Own a business. Pangarap ng ibang tao yan. Iba pangarap, house and lot, katulad ni Sir Benji. Kotse, sino pangarap ang kotse? Marami. Diba? You know what? Dati sabi ko, kotse, pangarap, dapat may kotse ka na okay na. But at this point in time, you have to have at least 2 cars. It's a basic necessity. Diba? Para may pangpalit ka at para hindi gulpi sa radyo kotse mo. Diba? So we have to put S. Right, cars. Right, sa unahan. Para may car. We dream of a good education. Diba? Kung dati pwede mag-aral ka lang, ngayon kailangan good education. It's true that we need good health to achieve all of these things and so on. Marami po. Bawat tao, iba-iba ang pangarap. Depende po sa inyo yan. It doesn't matter kung ano edad mo, but you have your own priority. Some of you maybe are already very, very rich, very wealthy already, and you want to help. You want to create a charity so you can have your own legacy, your own monument. Tama po? May tao naman ang pangarap makapag-travel. Kaya gusto niya maging piloto para libre yung travel niya. Kung maganda at may height siya, gusto niya maging flight attendant. Tama po? Libre po ang travel doon. It doesn't matter kung anong pangarap mo. What's important is in your mind. Yun ang dahilan mo. First things first, sabi ko kanina, what do we have to do now with these dreams? Question. Normally, I just have to orient you with this. This is not a direct part of our orientation, but it is an integral part. Karugtong to. I just want to show you, and I want to get a
clear answer from everyone so that we can make sense. Saan ba natin nakukuha yung pangarap natin? Di ba we have to make money? And we have two common options. Can we discuss those two? Yes. Para klaro tayo. First option, between employment and business, we Filipinos believe employment is good. Tama po? Is employment good? Yes. It is. Because ako po, mismo ang magulang ko, lalo na po ang dati ko, anak, mag-aral ka mabuti. Para pag nagtapos ka, makakuha ka ng magandang career. Makapagtrabaho ka sa malaking firm. Makakuha ka ng magandang posisyon, magandang sahod mo. Sino po ba sa atin na ganun ginroom na magulang? Come on, raise your hand. Because we're not foreigners. Ang turo sa Pinoy ng magulang, karaniwan, sabihin niyo po kung mali, di ba, anak, mag-aaral ka mabuti para pag nagtapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Tama po, di ba? Yes. Araw-araw inuulit, anak, kailangan ko mag-retire, kailangan magtrabaho ka na, magbuti mo pag-aaral mo, dapat work. The thing is, tinatanim sa isip natin, work, trabaho. Bihira po sa atin ang tinanim ay iba. Karamihan sa Pinoy yan ang tinanim. And why it is good? Because not only it's a mindset of the Filipinos, because one, you gain experience. Hindi na kasi kung pwedeng sa simula, alam mo na kagad. Sa trabaho, dyan ka natututo. Pag napapagalitan ka, sumasama ang loob mo, pinagbubutihan mo. Kung positive ang outlook mo. Kung hindi positive, magre-resign ka. Tama? Okay, pangalawa, you make new network of friends. Sino po sa inyo nakilala ang life partner sa work? Sino po? Wala namang ganun ngayon? Okay. Sa Facebook, doon nyo nakita yung partner nyo. Sino po? Marami. Sa trabaho, you get to meet a lot of people. Tama? You learn from them. They are your friends. You keep them. They will be useful sometime soon. Ano pang dahilan bakit maganda mag-work? Because sa work, meron kang fixed income to pay your needs. Electric bill, water bill, etc. Tuition pinanganak. Diba? Baon, pamasahe everyday, kuryente, pangkain, pangbayad ng cable. Anyway, marami pang expenses siya. At least, ang importante, when you work, 15-30, meron kang tinatanggap. Tama po? Yes. But only if you want to pay your needs. Later on, you will dream something else. And when you retire, if you're working with a big firm, they give you retirement pay. Tama po? But not all companies pay. Tama po? This is the beauty of employment. But ladies and gentlemen, let's face the fact. Employment is good, but there is something great. Cash. Ano po yun? Cash. Diba? Business. Because business is great. And that is a Chinese mindset. Mindset ng mga Chinese sa anak nila, mag-aaral mabuti, habang nag-aaral, magnegosyo. Hindi tapusin ang pag-aaral, magnegosyo. Anak, ikaw aral buti, habang aral, ikaw negosyo. Ikaw benta tikoy, pulburon. Sama mo na tosino, longganisa. Sorry po, I'm half Chinese by the way, so I'm not offending any Chinese. Diba? Okay. Benta ikaw, insurance. Mag-networking ka na rin, that's okay. Sinasabi mo na, that's okay. Ang Chinese, hindi ka sinasabing mag-aral mabuti pagka-graduate, mag-business. No. Habang nag-aaral, mag-business. Pansinin yung classmate ng Chinese. Pansinin nyo. Kailangan mo ng pad paper, may yellow pa dyan, piso. Tama? Wala kang ballpen kaysa pyramid, 10 piso. Panda lang yun, ha? Magkano lang ang panda ngayon? You check the map. Sino mayaman sa buong mundo? They are the Chinese. In US, they are the third richest minority. Next to Jew. And next to Arab. Chinese. And they're all over the world. 10 years from now, according to a forecast by an international financial firm, 10 years from now, China's economy is twice bigger than US. The world's biggest economy today. 10 years from now. I'm not saying we all go to China. Alright? Hindi ko yun sinasabi ko. I'm not saying you convert to Chinese belief. What I'm trying to say,
We adopt what they believe. Tama po? Sa Pilipinas, sino mga boss? Kakainis. Forbes billionaires in the Philippines. Sa 5, sa 4, ilan ang Chinese? Tatlo. Okay? 3 sa 4. Banggitin ko sa inyo. Number 1, Henry C. Number 2, Lucio Tan. Diba? Number 3, Ayala. Na Chinese. Still, foreign descent. Number 4, Andrew Tan. Chinese. Oh my God. But this is Philippines. This is not China. Tama po? This is not Hong Kong or Taiwan or Singapore. Hello? Hello? Gising ba kayo? Yes! Papayag ba kayo even in our own land, Chinese dominate the business? No. And I understand why they become richer because your answer is no. Dapat ang sagot, it should be no. It has to be no. But, when you go out, you don't kill a Chinese guy. And please don't start with me first. Alright? Don't start with me. Ang chairman ng Royal, he is Mr. C. But he is not Chinese. Castaneda or C. Ang punto ko, because the mindset is there. Naaalala ko, one of my tito, sobrang grabe na he's a huge tycoon. In our clan, he's one of, perhaps the richest, one of the richest in our clan. When he was in his deathbed, tinatawag ang buong pamilya, including yung mga piningsan na rin. Sa sobrang dami ng pera, willing mo pagbigilad. Tinanong lahat kung sino nandun, everybody was present. Sinimulan niya lang yung sa mga anak, lahat pa ng anak, nandyan, pangalan, dyan ba si Tico, dyan ba, dyan. Tagalog eh. Tinanong lahat, even the wife was there. Yung tita namin nandun. And we are so amazed, nagalit siya. Nagalit because tumayo. Sabi niya, Wes, kung dito kayo lahat, sino tao tindahan? Yung negosyo niya, sino bantay? And that is his principle. Relatively true. Tama? These guys, they don't work. Diba? They live to work. Yan ang mindset. But you only work for yourself. That is the difference. Employment and business is quite the same. In employment, you work. In business, you work. The only difference is, in employment, you work for someone else. Right? In employment, you work for your boss. You work for the owner of the company. You work for the president. In business, you work for yourself. So that is why business is great. Nakuha ninyo? That is why business is great. You gain freedom and you run your own show. Katulad po ngayon, as president, I can do whatever I want. From punchline, I transfer to laugh line. From 2 o'clock, I can make it 3 o'clock. You know why I have to make it 3 o'clock? Because a night before, I have to go to the church, which I normally do during dawn, madaling araw, every week. Sabi ko, mabibitin ako if I go to church and if I start 2 in the afternoon, mabibitin ako. Good thing, I was on time kanina. Bad thing, June was not on time. He was not on time. Kaya sabi ko si Anchi, hirap na hirap na mag-adlib. Waiting for June. So anyway, disregard natin si June. Let's go on with this business. Si June, nandiyan ba si June? Oh. Okay. Tayo nga nga, tingnan natin kung gano'ng kaliit. Nagpapalusot ka pa. Last week, alam mo na itong schedule natin. You establish your business network compared to network of friends. Business network that will increase your net worth. Have you ever heard the question, magkano net worth mo? May nakapagtanong na sa'yo na ganon? You don't have to answer in figures. It is subjective. It depends. Sino nagtatanong? It depends kung anong aspeto tinatanong mo. Diba? I would say I'm the richest man on earth because number 1, I have a very, very beautiful, supportive, loving, faithful, and understanding wife. That's why I'm the richest. Second, I have the best mom on the world, on earth. Dahil ang mami ko,
Katulad ngayon, sabi ko, Mami, pagluto mo lang ng adobo para ganahan ako. Ba, niluto pa ako ng nilaga. Dalawa pa. I mean to say, yeah, we're talking about riches today or wealth today, pero remember, yung nauna ko sinabi, everything that you will learn today, i-apply niyo sa akin. You earn a living, acquire not just your needs. Hindi lang yung pangangailangan mo, but also your Siyempre, when we talk about needs, yan yung basic, yung due na kailangan natin bayaran. When we talk about wants, marami yan. Tama? Kung need mo ng isang kotse for you to survive, for you to work, you want 10 cars. You want 20 cars. As long as kaya mo. Tama? Given a chance kung kaya mo, di ba? You need a property to live, to make it a home. But you want 5 properties. You want a subdivision instead of a house and lot. You want an island instead of a resort. Tama po? Iba yung wants and needs. Now, are we making sense that employment and business, they are just the same? The only reason why it's different, because in employment, you're working for someone else. In business, you're working for yourself. Tama? Yes. Today, we're talking about your own business. Royal, you are no employees here. We are business partners, in fact. That is how you should look at it. That is the scenario. The success of this company depends on you. That's why I have to do my job. I have to do it best. Para naman pagservisyo ang ay mabuti. After finding out this one, question, are all individuals here have the capacity to start up a business that can provide you something that can achieve your wants in life? Meaning to say, lahat ba tayo rito meron tayong puhunan? Ganong kalaki? Para kumita ng ganong kalaki? Mahirap, di ba? Ang business, ang ganda pong tingnan. Katulad na itong Laugh Line. The owner of this one is our chairman, my partner. Ang sabi niya sa akin, 5 years ago, when we were starting, when I asked him, Sir, gaano katagal po ang ROI niyo sa Laugh Line? Sa Laugh Line, it took me 8 months ROI. That was good business. Diba? 8 months. You know, when you put up a Jollibee, while falling in line for a number of years, pagtayo ng Jollibee, hindi 8 months ROI. At this point, umaabot na ng 3, 4, higit pa 5 taon minsan. Depende sa location mo. Bakit? Ang dami ng Jollibee eh. Ang dami ng McDo. May mga inasal pa. Nakuha niyo, but 10 years ago, madali yan. Na almost 10 years ago, Laugh Line was established. 8 months. Magkano po pinuhunan nyo? Sabi niya, sa structure, 18. I'm not talking about 18 pesos or 18,000 pesos. I mean to say, we're talking about 18 million for the structure. Come on to say, come on. Let me say, if I don't have 18 million and I want an ROI in 8 months, hindi mangyari, di ba? Sabi ko, sir, ang laki naman pala ng puhunan nyo dyan, ano? But good thing 8 months. But that was before. Ngayon, magtayo ka ng panibagong comedy bar, I don't think it will give you 8 months ROI. Bakit? Kasi dati, eto yung pangalawa niya palang bar. Di ba? Wala pang mga ibang bar, hindi na ako babanggit, wala pang iba na kukunin nyo. Ibig sabihin, maganda ang business, but my problem is, I don't have this and that. Tama po? That's why all of you are here today. Tama ba? Yes. Alam ko na kung bakit kayo nandito. You also want a business, but you don't want to shell out this much, even if you have. Tama? Yes. Kasi ang maganda sa panahon ngayon, may mga negosyo na hindi mo kailangan maglabas ng ganito kalaki, pero pwede kang kumita. I am presenting it to you this way, so you can also present it to your prospects this way. Klaro po? I am sure alam niyo na lahat ito. Pero bakit ko sinasabi sa inyo sa ganitong paraan? I want you to have a deeper understanding of what this is. Para kapag kausap niyo yung tao niyo, hindi niyo lang sinabi, maganda Royal kaysa magtrabaho. Wala lang. Secret. Hindi niyo po sasabihin ganon. Are we talking sense here? Yes. Hindi niyo sasabihin basta. Klaro po? Alright. Kung bakit kayo nandito ngayon, let's proceed. Ano bang dahilan? Ayaw. Alright. Therefore, I have a better option.
multi-level marketing. Again, para may palakpakan, ladies and gentlemen, let me present to you multi-level marketing. Alright, Mr. Nolasco, Pres, 10 years ka na pala mahigit dyan. To be exact, I will be doing and I will be practicing my 12th year this October 9. 12 years po ako, hindi lang 10 years. Bakit ito yung the best? I have best reasons, ito po yung sinama ko lang. Marami pa utang ibang dahilan, pero ito po yung sa palagay kong napakaganda. Una po sa lahat, hindi to judge. This business does not have an arbiter that judges you or determines your success based on your past. Ibig sabihin, hindi ka inuhusgahan ng negosyo na to. Hindi ka nakapagtapos, hindi ka pwedeng yumaman dito. O nakapagtapos ka, pero sa pang-publikong paaralan, hindi ka yayaman kasing yaman ng top 1. Tama po? Ganun kaganda yung negosyo na to. Out of school youth ka, hindi ka nakapag-aral. Or nurse ka, hindi mo linya to. Doktor ka, hindi mo linya to. Abogado ka, hindi mo linya to. Pwede ka umasenso. Or dati kang ex-convict. Normally, ex-convict, nagbagong buhay, paglabas, walang tumatanggap. Yes. I'm not saying magabang ka sa Muntinlupa every day. I'm not saying that. And please, do not do that. But I'm trying to say, everybody is welcome. Hindi kayo inuhusgahan, ay dati hindi to pwede, scammer to. Okay lang po yan. Diba? Okay lang yan. Ang tatandaan ninyo, importante yun kayo. Tama? Next reason, bakit maganda yung business? You are your own boss of the business. Tama, ito na yung chance mo na matawag na CEO, President. Tama? Your network, you are the president of that. What happens to your network depends on you as the president. And don't tell me, dapat nandun ako sa grupo para mas malakas ako. Dapat hindi itong upline ko, dapat siya para mas kumita ako. That is a wrong belief. That is a wrong mindset. Bakit? You are the president. Don't tell me he is a better president than you. Am I making sense? Yes. Kaklaruin ko po, kayo ang in charge dito, hindi yung applies niyo. But kung magandang negosyo, since this is your own business, ang investment napaka-minimal. May investment po tayo rito. Huwag niyo na sabihin, walang investment sa Royal. There are investments at minimal lang naman. Una po, you have to invest your time, your effort. Third, commitment. Klaro po? Yes. Katulad ngayon, you are investing in this business with your time. Inuupuan niyo po yung upuan na yan. Not because merong standard comedian dito. Though this is Lifeline, today, you are learning your business and you are investing. Whenever you learn something new for your business, and that is a good investment. Tama po? Pag may natutunan akong bago ina-apply ko sa inyo, that is another form of investing. Nag-invest ako. Klaro po tayo? Time is required. Walang yumaman dito nung walang time. Don't tell me now, Mr. President, gagawin ko to 2 hours a day lang, 3 times a week, that's all right. But remember, it also depends on what is your investment. Katulad sa labas, kung gaano kalaki investment mo, the bigger the investment, the bigger the stake is, the bigger the return. Also, the bigger the risk. Ganon din naman dito. Kung gaano kalaki investment mo, ganon din. Kung ang time mo, bihira lang din ang income mo. Tama? Yun na. Relatively big return sa relatively small investment. Small exposure. Kaklaruin ko po na meron kayong puhunan dito ilalabas. Cash. Hindi po sa office, hindi para sa akin. Pag nag-i-invite ka ng prospect, kailangan mo ng pang-text. Tama? Yes. Ang text po ba libre? No. May bayad yan. Pag may prospect ka, di ba nandiyan na yung papameriendahin mo? Yes. Ang merienda po ba sa office libre? No. Lalo na kung Kenny Rogers, mas mahal. Di ba? Kaya anong gagawin mo? Dala ka ng Skyflakes. Naging best friend po namin ni Jun ng Skyflakes. At one time, nagdadala pa si Jun ng itlog. Hard-boiled. Saging minsan. That's true. Pag nagsisimula ka, huwag ka mahiya magbaon. Makakamura ka eh. Hindi ko sinasabing hindi niyo bilhin yung pagkain sa office. I will be happier kung marami kaming benta. Ang point ko, kung nagsisimula ka, magtipid ka. There's nothing wrong with that. Nung nagsisimula po ako, nagtitipid ako. I wasn't even paying the jeepney.
Kumakahalong ako kay June. Titipid kami. Nagbabayad pa rin kami. Minsan ako naman ang kumakalong sa kanya. Ang ibig ko sabihin, let's be practical, you know. Magdala ka ng sandwich, okay lang yan. Huwag kang mahiya kung nagsisimula ka, wala kang pambili ng sisig, wala kang pambili ng Bicho Bites, it's okay. Eh, mahirap ka nagsisimula, gusto mo umasenso, huwag kang magpanggap na meron ka na. The best thing about this business, you can be like Pensha. You can be yourself. Hindi ka dapat mahiya. Kailangan mo ipakita na diyan ka nagsimula. Because people will copy you. This is a copy business. Kuha po ninyo? Sa magandang business, dito sa negosyo natin, no experience required. But you have to be willing to be trained. You have to be willing to learn. Isang dahilan ba't maganda yung negosyo natin. Ito po, i-share ko sa inyo. Napaka-scientific. This is economy. Yung mga mayayaman sa bansa natin, let's talk about economy. Kontrolado nila yung negosyo, yung mga tycoon, mga taipan, diba? Yung mga giants, Henry C. Pag-usapan natin ang mall, halos sa kanya lahat, maliban sa Robinsons. Bukod sa mall, bangko sa kanya na rin. Sa SM, lahat ng bangko de oro na lang. Dati may iba pang bangko ngayon, pinagbawal na, puro bangko de oro na lang. Pag-usapan natin property, it's SMDC. Diba? Pag-usapan natin investment, mag-invest ka sa chips niya o sa stocks niya, meron kang dividendo, yearly, quarterly. Ibig sabihin, kontrolado niya na. And what do they have that we don't have kung hindi mo gagawin yung MLM? They apply this one rule, and that is the law. Which law? That is the law of leverage. Madalas yung naririnig ang law of leverage, tama? But do we truly understand what is the law? Naintindihan ba natin? In layman's, para mas madaling maunawaan ng bawat isa, simple lang, Lucio Tan, may 40 milyones, o 30, o 50 mil na empleyado. This is indirect leveraging. Meron siyang 50,000 employees, more than 50,000 pa sa consortium niya, sa group of companies niya. Ipagpalagay mo na lang si Mr. Lucio Tan kumikita ng 10 piso bawat empleyado, bawat oras. If the basic pay of an employee today in Metro Manila is how much? 400? 4. Sorry, 404? 400 plus. Isang araw yun. Tama? Sa isang araw, 8 oras o 9 oras na trabaho yan. Sa isang empleyado lang, kumikita siya ng 10 piso per ora. 9 oras siya. 90 pesos. Kung 50 mil na employees yan, gano'n po karami yun? 4.5 million peso a day ang kinikita niya. Just from the efforts of this employee. From the productivity of this employee. You know what I'm saying? Hindi niya kailangan na magtrabaho because he has this number of employees, experts, professionals, from rank and files to doctors, masters of business, masters of economics, lawyers, architect, lahat po yan. Nakuha ninyo? That is the same concept that we can apply. Ang maganda sa law of leverage na nasa MLM, we can adapt. Pwede natin kopyahin yung kinokopya, yung sistema ng mga tycoons, ng mga Forbes top-notch. Hindi natin kailangan maglabas ng gabilyon. Pag-aaralan nyo lang. Why do I like this business? Ako po, nandito ako sa point ngayon na ito na tinitingnan ko. You know, in 10 years time, before, I would have not imagined myself being in this position. Ang sabi ko dati, kumita lang, that's it. Kumita ng sobrang laking pera, that's it. But you know what? Hindi pala dapat ganun. Time will come, once you almost have everything, you will now seek this deeper reason in life. You want to help. You want to help not just your family, but you help them have a good business. Etong negosyo na to, pwede nyo ipasa sa ilalim. Am I making sense? Yes. Last week, one of our members who's making money, one of our distributors, who's making a good income, passed away. Condolence sa family niya. Somehow, hindi siya ready. Sino ba namang ready pag nawawala ka, di ba? The thing is, yung iniwanan niya, hindi ganun kalungkot.
Pumunta sa office, dala yung death certificate. Dala yung kopya ng ID. Siya yung beneficiary. What do we have to do? Obligado kami i-transfer yung account niya for free. Kung ang change name nga may bayad na 1,000, ito for free. We have to transfer that account for free to this beneficiary who happens to be his kid, anak niya. Sa business, katulad nito, pag inilipat na may-ari ito, kailangan yung anak marunong din sa negosyo na to. When I saw the kid, mukhang wala siyang alam sa Royal, mukhang wala siyang alam sa MLM. But the good thing is, hindi niya kailangan experience. He just needs to learn the business. That account is making about 8 to 15,000 a week. Masama na po ba yun? Okay na po ba yun? Yes. The thing is, hindi ko lang alam kung ilan ang anak niya. Alright? Pero doon napunta. Ang ibig ko sabihin, nakapag-iwan na siya ng magandang negosyo. Nasa anak niya na ngayon kung paano itutuloy yun. Klaro po? Yes. You do this business not just for yourself, ipasa niyo po sa mga anak ninyo. Hindi naman din kayo nagtatrabaho. Diba? Go ahead, ituloy mo. Well, clapping releases positive energy. Maganda po yan, di ba? Yung in between your armpit, talaga lumalabas din yan. Positive, that's positive energy. Alam po ninyo, sa totoo lang, wala namang sa atin ni isa ang nagtrabaho para lang sa sarili natin. Palagi natin iniisip, hindi tayo nga eh. Tama po ba? Mami, tama po ba? Yes. Palagi nga nagsasakripisyo tayo para sa susunod eh. Pwede ka na mag-retire, iniisip mo, kailangan niya pang mag-aral. Ang masaklap minsan, kailangan mo mag-aral ng apo ko. Pag-aaralin ko yung apo. Kaya yung anak may trabaho na, ikaw pa nagpapaaral. Ganun ang Pinoy. Kaya nga power ang Pinoy. Sa Amerika, hindi ganun 18. Bahala ka sa buhay mo. Europe, bahala sa buhay mo. It's up to you. Dito may anak na, anak, dito ka na sa bahay. Dito na kayo tumira. Kaya kailangan best friend mo yung biyenan mo eh. Ako na lang, good thing, I have a very, very kind, understanding biyenan. At ang pinaka-the best dyan, she is not here. She is in US. That is the best. Yung wife ko yata rin dyan. That is the best, you know. Wala siya dito, nasa US siya. Am I making sense? When we talk about this business, this is the best? Because it can give you business your generations. Okay. Although ayaw natin pakinggan yung word na legacy because it has created a bad impression sa market. Diba about that legacy thing? Disregard nyo yan. I'm talking about the real legacy. You help others uplift their lives. Sa negosyo, ang yumayaman yung may-ari. Lang. Dito, pareho, pwedeng yumaman, may-ari, kayo. I've seen many guys, 5 years ago, ni cellphone wala. That is true with Mr. Ocampo. Sabi ni Jay Ocampo, if he's around or one of his downlines are around, is around. Si Jay nakikisalpak lang ng SIM card yan. Pagdating sa office, waiting for the prospect kasi walang cellphone. Yan SIM card, 30 pesos lang. Cellphone, mahal. Nakikisalpak lang yan. Unfortunately, from his house to the office, oh my God, 1 hour ang biyahe. In between ko nag-text, cancel ang meeting. Patay siya, wala siyang cellphone. Tama? Ibig ko sabihin, ngayon, Mr. Ocampo, pinag-uusapan, hindi lang cellphone, property, sasakyan, ang dami ng mga bagay nangyari. That was 5 years ago. Masaya itong negosyo na to because I'm seeing different people change lives. Dati wala, ngayon meron. Yung top 1 natin, tuwang-tuwa ako sa top 1 natin. Sino rito belongs to the group of our top 1? Mr. Salazar. Siguro halos lahat kayo, palakpak na kayo. Lahat, tumalakpak, no? Ibig sabihin lahat pala, grupo niya. Natutuwa ako sa kanya dahil relatively nagbagong karakter. Ganun naman yan pag umaasenso. But, relatively, he is still a humble man to me. Nakikita ko pa rin siyang ganun. Hindi siya, ang mahirap kasi po, yung nagbago yung tao. Nagbago yung pera nilagay hindi sa bulsa, sa ulo, kaya lumaki yung ulo. Diba? Hindi sa bangko nilagay, hindi sa bulsa nilagay, sa ulo. Kung pwede nga, sa puso mo ilagay yan para yan lumaki. Nakakatuwa yung ugali ng top 1 natin. And no wonder, bakit itong tao na to naka-sports ka ngayong summer?
Bakit? Hindi nagbago yung magandang ugali sa kanya. Nagbago yung confidence, nagbago yung buhay, pero yung magandang ugali nandun pa rin. Importante sa bawat isa, talaga dapat i-retain yan. We will change your lives, not your values. Alright? We will uplift your lives, but we will not change your values. Kung maganda na yan, papagandahin natin lahat mo. I will not change your values kung maganda na yan. I mean to say. Share what you have. Katulad sinasabi ko kanina, versus traditional business. Yung secret. Ano yung secret sa traditional business? Secret pa rin, tama? Yes. Magtanong ka sa boss mo, hindi tuturo sa'yo. Alamin mo kung sino supplier, ayaw banggitin. Bakit? Baka dumirekta ka. Tama po? Kung paano gawin yung isang bagay, hindi sasabihin. Bakit? Baka matutunan mong gawin. Kaya pansinin mo, huwag na sa business. Sa corporate world na lang, yung manager, hindi tinuturo lahat ng alam sa assistant manager. Pansinin nyo. One day, that assistant manager will become the manager. Kung hindi man siya mag-retire, papalitan siya. Kaya hindi niya tinuturo lahat. Alam niyo, ito maganda sa business natin, pwede ituro. Kasi the more na matuto yung grupo ninyo, tandaan niyo to, the more na matuto yung grupo ninyo, you listen to this, the more na matuto yung grupo ninyo, the more wealthier you will be. Bakit? Downlines mo yan. Never deprive your group of any learning in this business. Huwag mo silang papayagan hindi matuto, kawawa naman. Tama? Alright, let's go on. Maganda negosyo, alam na natin yan. Mr. President, bakit Royal Business Club sa dami ng MLM companies? I am sure, ladies and gentlemen, alam niyo na kung bakit Royal Business Club. Tama po? Yes. Do I need to discuss this one? Yes. Yes. Do I need to discuss this one? Yes. A big yes. I need a big yes. Do I need to discuss this one? This is how I want you to present Royal beginning today. Bago to. Why Royal? Number one, the company. Hindi tayo mapapaya. This is Filipino-owned. It started in the Philippines. It's about time to dominate the world. Tayo naman. Yes. Tapusin nyo na po yung galing ng Amerika, ng MLM company, galing ng Canada, ng Australia, ng Europe, ng Japan. Pupunta ng Pilipinas, mag-expand dito. Balik na rin po natin. From the Philippines, we go to Middle East, we go to US, we go to Europe, we go to Canada, go to Hong Kong or Southeast Asia, kung saan man yan, we dominate them. Tayo upline, downline sila. Fair? Alam niyo po, ang hirap sa atin, we have the best race in the world eh. Pinoy, pansinin niyo, Pinoy. Sa Middle East, sino laborer? Sa US, sino laborer? Ayaw lang na Meksikano, magulo. Ayaw lang na itim, pasagulero. Tama? Hong Kong, sino laborer? Pinoy. Taiwan, sino laborer? Sino asawa ng mga boss? Pinoy din. Why foreigners love to marry Filipinas? Bukod sa masipag, number one, maasikaso. You go to US, this is from my own personal experience. Yung relatives namin na na-Americanized na, ang term ko na-Americanized. Pinoy pa rin siya by heart daw, pero Amerikano-Amerikano. Uuwi ng bahay, pagdating ng hapon, yung misis hindi magluluto. Kanya-kanyang luto, kanya-kanyang init. Bibili sa convenience store, mag-iinit ang pizza, mag-iinit ang burger, kanya-kanyang kain. Sabi ko kaya naman pala tumatanda mga tao dito. Kasi you will see them 40 years old, mukhang 60. 60 years old, mukhang patay na. Seryoso po, no kidding. Pansinin niyo doon, yung 40 years old, puti-puti buhok. Overwork. Dito sa atin, eto pansinin mo, why we are the best? Bakit maganda? Filipino-owned. Bakit from the Philippines to the world? Simple lang, sa Pilipinas, kahit na gaano kapagod yung misis, pag uwi ni mister, pagsisilbihan. Kahit na lasing si mister, magsha-shower si misis. Hindi ko ako nalalasing, by the way. I'm not speaking based on my experience. Kwento po yan ni Mr. Saludo.
You see this, yung misis kahit na gano'ng kapagod. This is true. This is true, ah. Accommodate you, mister. 2 oras pa ng tulog, gigising sa umaga. Maganda ng baon ng anak. Nakuha ninyo? Kala mo, doon nagtatapos, maliligo, papasok sa trabaho. Sa US, sa Europe, hindi ko nakita yung ganyan. Ang layo. Kaya tayo, pag tayo naging upline, napaka-maalaga natin. Napaka-passionate na Pinoy. Gusto mo ba ang upline mo, Amerikano? O sige, pagdating ng bayaran sa dinner, iwanan ka niyan. Lalo na kung upline mo, Dutch. You heard of the word, do the Dutch? Kanya-kanyang bayad yan. Dito ang upline, wala pang kita masyado. Big time, manlilibre. Lagot ang mga upline. I've been doing this business for more than 10 years. You listen to me. I've been traveling around the world, around the Philippines. We are the best. Middle East, upline mo. Ang galing, ang bango naman. Oh, tama? Ang galing-galing magsalita, ang bango-bango naman. We are the best. Ang Pinoy, wala masyadong pera, napakalinis, 2 beses na ligo sa araw. Tama? Di baling wala makain, basta nag-toothbrush at nag-mouthwash. Tama? Di baling wala makain, basta maganda. Tama? Di baling hindi ko makain, basta makinis ang balat. Tama? Kaya sabi ng misis ng amo, Iha, in Hong Kong, Iha, anong gamit mo kamo? Kasi yung mister, pag wala si misis, nakikipaglaro sa maid. Sabi niya, I have never seen my husband very inspired. He's a very angry man. But when I'm out, he's a very happy man. Bakit po? Yung mister nakikipaglaro sa maid, nakikipaghabulan, nakikipagtaguan. Ano kaya yung tinatago? Ibig sabihin, ako na nakita ko si Renato ako. Truly, we are the best. Only if we use our talent to our own advantage. Sana dumating yung panahon at sana abutan ko pa yung henerasyon. Abutan natin. Hindi ko naman po tinatakot siya mas matanda sa akin ng 30 years. Ano? Sana po abutan pa natin yung henerasyon na aangat ulit ang Pilipinas sa mundo. Yes! I'm not pro-Aquino nor pro-anyone. During the time of Marcos, we are number 2. Right? Japan was behind us. Thailand was behind us. Singapore was behind us. What happened today? It's about time again. Let me repeat this again, na tayo ang mamuno. Hindi pwedeng foreign investors lang ang palaging maganda bida sa atin. It's about time. Hindi ko kayo bibigyan. Earliest next year, we will put up one big multinational operation in one Southeast Asian country. Hindi po opisinang maliit. Kung gaano kalaki tayo rito, ganon tayo kalaki doon. Hindi to distributor. Alright? Hindi to stockies. Royal magtatayo ng infrastructure. Anong purpose namin? So you can be proud of us. First multinational Filipino-owned MLM company. When I say first, hindi ito yung may distributor ka lang sa Hong Kong, multinational ka na. May distributor ka na Middle East, multinational ka na. Tayo talaga magtatayo. Ibig sabihin, I will be needing power speakers, power leaders, power employees to run my foreign company. Ano ibig sabihin? Mag-ipon na kayo ngayon pa lang. Pag-usapan natin, halimbawa lang naman, Indonesia to. Indonesia has more than 300 million in population. Kung hindi ako nagkakamali, more or less. Times 3 ng Pilipinas. Ibig sabihin, ganun karami yung tao. Kung kumikita rito ngayon, kumikita ng 1.5 monthly, easily magta-times 3 siya doon. Nakuha ninyo? Sa Indonesia, alam niyo ba, ang tingin sa Pinoy hindi mababa compared in Hong Kong and in Taiwan and US.
Sa Indonesia, mataas tayo sa kanila. Ang Pinoy doon, expat, diplomat, executives. Ang Pinoy, bida doon. Dahil doon, pati doktor, di marunong mag-English. I was there 5 years ago. Yung doktor, yung abogado, may translator pa papunta sa akin. Sabi, ano ba to? Talo to ng guard ko, talo to ng driver ko, talo to ng isang jeepney driver. Pag foreigner sumakay sa taxi driver, kaya maintindihan. Doon, dinadrawing mo na, hindi pa maintindihan. Kaya magaling ang Pinoy. Educated tayo. O, tingnan ninyo. O, example ng isa. Punta ka ng Hong Kong. DH maraming Pinoy doon? Oo. Kausapin mo yung taxi driver. Dumudugo ilang, hindi ka maintindihan. Dito, kausapin mo taxi driver. Oo, medyo barumbado mag-drive yan. Pero kausapin mo na English, marunong yan. Barong man, maiintindihan mo. Ingat ka lang. Tago mo cellphone. Let me go on to the next. Biro lang po, hindi lahat yun, ha? Company is debt-free. I'm very proud to say. Alright. Ano ibig sabihin ng debt-free? Pres, ano yung debt-free? Wala bang kamatayan niya? Guys, yung mga natutulog sa likod, sa gilid nyo, kalabitin nyo, tingnan. It's not death. It's not death na dead ball. It's debt-free. Langutang ng kumpanya. Kaya gusto tayo ng mga suppliers natin, we're not paying on credit. American suppliers natin, gustong-gusto tayo. Gusto ko rin naman sila because at this point in time, habang down ng America, their prices are quite good, you know. Kailangan nila tayo. Kung inabutan natin yan na malakas ang Amerika ngayon, ang hirap kausap niya. Diba? On our anniversary, may mga papuntahin akong mga Amerikano to. Pagsasalitin ko sa harap ninyo. Because this time around, I want them to serve you. Walang utang ang kumpanya. Ang maganda doon, stable ang financials ng company. Buhay tayo. Palapak mo natin yung economy. Of course, you don't want to be spending your lifetime in a company that today it's very, very active. Tomorrow, it's gone. Bukas nandito, ngayon nandito, bukas wala na. Para sa yung effort nyo kung paghihirapan nyo ng ganyan yan, di ba? Tapos mawawala na. We own our IT facility, co-located and hosted both in the Philippines and in Hong Kong. Ano ibig sabihin yan? You can be assured of at least 2 locations of our facility. Sa madaling salita, come what may, whatever happens to Hong Kong, buhay ang facility natin. Whatever happens in the Philippines, wala naman sana masamang mangyari. Knock on wood. O kahit saan man, buhay ang IT system natin. Kung naka-host ka na sa isang bansa, lalo na kung nasa Japan yan, patay ka na, down na yung system mo. Sa atin, sure po kayo, 24/7, especially beginning June 1st, we'll be acquiring another co-location in Australia. Anong purpose po nito? Ayoko na maka-encounter ng nade-delay. Yung, press, hindi kayo maka-encode ang bagal. Come June 1st, you will no longer encounter that. We'll be acquiring another facility. Anong sense na kumukuha tayo sa ibang bansa, ba't hindi lahat dito? Yung isa sa Visayas, hindi isa sa Mindanao. Kasi yung mga submersible cable sa buong mundo, nasa ilalim ng dagat, may kanya-kanya locations yan. And I want them to be available when we want it. Kung may mangyari sa isang bansa, safe tayo. Ganun namin ini-ensure yung future ninyo. This is managed by seasoned businessmen and network marketing practitioners. Sino pa yun? Of course, Inubo ko ng konti. Sino pa ba yun? Of course. It is the perfect combination of the industry. Our chairman and yours truly, kamukha ko po, ano?
Maganda po ang kombinasyon namin ng chairman. Alam niyo bakit po ako natutuwa? He is a mature guy who understands business per se. I'm a network marketing practitioner. I'm a veteran, I would say, in the industry. Pinagsama ngayon yung pareho namin nalalaman, alam namin patakbo yung negosyo. Binabalansin namin, kinukomplement namin yung bawat isa. A shrewd businessman, kahit sa pera. Pag sinabi ng networker, sir, we need to support, bibigay niya. Pag hindi ko alam ang gagawin sa pagdiskarte kung paano mas mababang mura, sa pagkuha sa mga suppliers, as a shrewd businessman, as a hefty businessman, matalas, magaling na businessman, kaya niya makipag-negotiate because he has the cash, he has the power. Yun ang sinasabi ko po. Combine this both. Combine this both. Napakatibay na kombinasyon. You will see other companies founded by networkers alone. I tell you, kahit na gaano ko kagaling, kahit na gaano kakarunong na salesman or network marketer in the field, traditional business is different. Iba po yan sa network marketing. Ganon din naman po ang negosyo. Kahit na gaano kagaling ang negosyante, pagdating po sa MLM business, this is different. Bakit to different? Pansinin ninyo, sa negosyo na to, you have to understand your people. Sometimes they will produce, sometimes they won't. And when they won't, do you stop helping them? No. Hindi. The more that you have to help them. Sa labas, once you stop producing, bye-bye. Tama? Iyan ang negosyo. Tama po ba? Yes. Titigil ka na doon. Hindi po ganun. So, I'm very proud. Nakatagpo po ako ng kapartner na katulad ng chairman natin. Mamaya po, ang ating chairman junior, si Mr. Raboy, ang ating chairman will grace this occasion. Hopefully, tinext ko po siya. Sabi niya, Mr. President, I will surprise you. Ayun ang sabi niya sa akin. It's important that you are led by a leader or leaders na marunong yun sa ginagawa. Hindi naman pa pwedeng hindi alam yung ginagawa or nag-aalam-alaman lang. Modesty aside, parang ipaho yung experience ko sa 3 companies bago po ako nag-royan. I have experienced multi-level, I have experienced binary. We have experienced real estate, insurance, commodities, goods, shoes, leather, supplements. Yung experience ko po kinumpay sa experience ng chairman, napakaganda. Kaya sana, ito ang tinayo sa kumpanya, hindi lang yung tinayo ng negosyante, may pera. Maraming tao may pera, pero hindi lahat alam yung business. Maraming marunong, pero hindi alam yung business side. Dito, we started with 9 employees when I arrived April 5 years ago. Right now, I have close to 200. All of them paid properly, remitted on time sa SSS, Pag-ibig, lahat ng church nila. Ibig sabihin, hindi lang sa side ninyo, even sa side ng employees namin, well taken care of. Top officers, binigyan namin ng HMO benefits. Bakit? Gusto namin satisfied lahat. Ang business na to, 2 segment. Yung sa side ninyo, yung sa side ng mga employees. Both must be happy. Kailangan yung leader happy rin pala. Next! Thank you! Ikwento nyo sa labas, bakit maganda mag-royal? This is the first time in the industry. Number 1, our company co-owns the manufacturing house that makes our products. Our food supplements in bottles, lahat ng supplements, tayo mismo ang gumagawa nun. Parang hindi ko po narinig. Hindi po ba maganda yun? Ang ibig ng sabihin niyan, kontrolado po namin lahat ng bagay-bagay. Since na kami ang may-ari rin, we control the cost. We control the quality. We check it. We can give you guarantee. Pagdating naman sa mga supplements, other than bottled supplements, coffee and cosmetics, kapartner po namin yung gumagawa rin. Hindi man kami may-ari, but we are assured that they are trustworthy people running a very good manufacturing of cosmetics. Importante po kasi yung supply. Lumaki tayo, yung supply, masisira quality. Hindi maganda yung resulta. Secure tayo sa atin. Yung iba po, nagpapagawa ng lahat. Diba? Yung iba po,
nakikikuha lang. We are the first to acquire our own headquarters. Right now, it's being constructed. Let me show you. Soon, hopefully end of the year, we can have our Christmas party in this office. Yes, hindi naman namin nakikitang gumagawa dyan. Siyempre, nasa loob. And to give you a sample, masikip po ba yung office natin ngayon? Yes! Masikip po ba? Yes! Pwes, bibigyan ko kayo ng at least 10 times bigger than what we have. Baka sabihin mo ninyo, nagbibiro lang kami. This is the existing plan that we have submitted in the City Hall. Yan na po yung na-aprobahang plano. Yan na po yung kasalukuyang floor plans per floor. Yan yung facade po natin, katulad ng kanina. And bawat floor, we have 1,666 square meters of space. Bigyan ko po kayo ng idea kung ano yung 1,666. Yung existing office po natin. Ground floor, our BP room, ma'am area. Second floor, mezzanine. Third floor, kasama yung accounting, yung audit, yung stock room, and everything, inventory. Pag tinotal niyo po yan, that is just close to 1,000 square meters. Napupuntahan niyo ba yung third floor? Di ba? Hindi naman. Hindi niyo na nakikita kung gaano kalaking stock room. Guys, magulat kayo. This one, we have 5 stories per floor, 1,600. Kung i-times mo sa 5 yan, that's almost 8,000 something. Isa mo yung basement parking, 10,000 mahigit po yan. Ano ibig ko sabihin? Mahigit 10 doble ng kasalukuyang size natin ang lilipatan natin. Ano po maganda rito? Simple lang naman. Hindi lang sa lilipat tayo dyan dahil mas malaki. Simple lang naman. Kami, sa amin yung building namin. Yes. Kayo nag-renta lang. Tama? Pag sinabi ng iba, we are the best. Huwag na kayo makipagtalo. Tanungin niyo lang. Sarili bang building sa inyo? If you're the best, you should own your place. Tama? Yes. Di ba isang stable na employee, yung bahay hindi na siya nangungupahan sa kanya na? Yes. Kung sa bahay nga, sa individual nga, sukatan ang stability, may sarili kang bahay. Sarili kang kondo, may sarili kang apartment, sa iyo yan. Hindi ka naghuhulog, hindi ka nagrenta. Kung ang sukatan nga sa individual yun, sa negosyo, lalo na. Metro Bank, malaking bangko? Yes. Siya ba may-ari na headquarters sa Makati? Yes. Siya ba may-ari? Siya may-ari. BDO, malaking bangko? Yes. Headquarters sa Ortigas sa Makati, siya may-ari? Yes. Siya may-ari. Ang ibig ko sabihin mga kaibigan, malalaking kumpanya. San Miguel, ang laki ng headquarters sa Ortigas, siya ba may-ari? Yes. Ibig sabihin, malaking kumpanya, dapat ikaw may-ari ng sarili mong bahay. Tama? Huwag mo sabihin malaki ka at nangungupahan ka. Hindi ka malaki. Mayabang ka. Pasensya na po kung nagyayabang ako. Bakit po ako nagyayabang? Dahil may ipagyayabang tayo. Yes. We are the first in the industry na magkakaroon ng ganito. Yung iba, sasabihin kami may-ari. Ang ginawa, tama naman, sila may-ari. Sa Ortigas kasi yung office, by the square meters, 50 square meters, 60 square. Binili, magkano yun? We are talking about a building, not a space. A property, not a portion. Building natin. This will rise as the new landmark in Quezon Avenue as the Royal Building. Papakita ko sa inyo yung scenario. Papakita ko sa inyo. Ito nga ako inside. Sino nanggagaling ng EDSA? Okay. Mula EDSA ngayon, nandiyan na sa kabilang side dyan. Pagsakay mo ngayon, hindi ka mahirapan. Placard ng jeep, makikita mo nakalagay. Royal. SM. Galing SM. Sasakay ka. May dadaan nakalagay. Royal. Galing Quiapo. Yung mga galing doon sa Bandang Manila. Sasakay ka. Hindi lang Quezon City. Hindi lang UP nakalagay. Royal. Kaya kapag yung barker ngayon tumawag, hindi lang Quiapo. Royal.
ngayon sa gabi, lalagyan ko pa ng napakaliwanag at napakagandang ilaw niyan. Pag nakita ng mga tao, doon ka ba sa yung Royal, yung maraming tao, yung napakagandang building doon, yung may LED pa yun, yung may sumasayaw-sayaw sa picture. Ano sasabihin mo? Sa amin yun. Bakit? You own this company. You are a distributor of this one. Pero sa ngayon, habang hindi pa tayo lumilipat, lilipat din kami dyan. Ayun ang sasabihin ninyo. At least sinisimulan natin at tapos na come July, we will have a very, very public, open showroom dito para makita ng lahat kung ano na nangyayari. Diba? Ako po, bakit namin pinaghahandaan to? Tingnan nyo kung hindi kami sincere at iniisip ang future natin pareho lang. Pwede naman pong paghatian na lang namin may-ari, ng chairman ng panggawa, pambili ng building, panggawa ng building. Ba't pa kami gagawa niyan? Pwede naman magrenta na lang kami sa Chipa hanggang umabot tayo sa 4th floor. But you see, iniisip namin, hindi yung ngayon eh. Hindi yung amin lang. Ang sarap kasi ng negosyo, napapasok ka, gustong-gusto mo nakapostura ka. Siyempre, fully air-conditioned yung building. Kung president, chairman sa Millionaire Circle ka, may parking slot ka pa. Kapag chairman ka, may pangalan mo yung parking slot mo, Arnel Salazar. Ayos ba yun? Kaya kailangan targetin yung maging president circle. Nakalagay doon, Rihel Dapoki. Bakit? Kasi kailangan nandun. Nakatatak doon. Pag ganito kalaki building, I tell you, kapag maliit ka rito, manliliit ka lalo. Kaya dapat ang gagawin mo, ito dapat gagawin mo, huwag ka manlumo, ma'am, alam ko yung nararamdaman nyo. Manliliit ka rito pag hindi ka malaki. Dapat ang gawin mo, magpalaki ka kagad ng network. Mula ngayon, bago tayo lumipat. Ratrating mo yung business mo everyday. Alam nyo, sa totoo, wala pa po tayo sa 10%. Magsi 6 o'clock na. Grabe, no? Grabe talaga to. Ako po walang problema sa akin. Ang inaalala ko lang, kayo. Okay lang po ba sa inyo? Yes! Pangalawang inaalala ko, may show dito mo ngayon. Another achievement ng company natin. Although it happened before, hindi na siya existing ngayon. But in 2007, we are the only company in this industry who were appointed, which was appointed by Dole Secretary as the official micro-franchise service provider ng National Reintegration Center for OFWs. Ibig sabihin, hindi na sa maganda yung programa natin, mapagkakatiwalaan tayo ng gobyerno. Tama po? At syempre, ang ating napakabata at well, kayo na pong bahala. Ako po may hawak ng microphone, pasensya na po kayo. Nagbibiro lang po ako. Next, bakit the best ang Royal? Another first in the industry. Tayo lang po nakagawa. And until now, unbeaten. First company to send 35 contingent in Europe in 2009. All expenses paid. Breakfast, lunch, dinner, hotel accommodation, transportation, except shopping. Except yung mga Louis Vuittons. Anong significance po nito? May kakilala kayo, maraming pera, nag-apply ng visa, na-deny? It happens, di ba? Hindi sa ba na may pera ka, ma-approve ka. This is Europe. Multiple entries pa to. And 24 Schengen countries to. Hindi na ito yung katulad ng dati, isang visa, isang bansa. Good for all Schengen region ng Europe. Ano ibig sabihin po dito? Pinagkatiwalaan na naman si Royal. Ako po kasi na ang humarap. Together with our leaders, I vouch for our people. The company vouch for our people. Kaya po, hindi 35 ang nakapunta kasi 35 ang nabigyan ng visa. Bisado, sabi nga doon sa visa. It's because 35 ang nag-apply. 35 ang na-approve. Ibig sabihin, 35 out of 35, 100%. Palakpakan niyo naman po. Last year, we did it again. Sabi ni Britney Spears.
This time around, 42 qualifiers, mas maraming bansa, 8. May track record na kasi tayo, meron tayong magandang reputation sa European Embassy. Kaya pipirmahan ko lang, siguradong approve ang sasama. Meron po doon nag-qualify. Walang pera sa bangko halos. Ang pera nila maintaining balance. Wala siyang naipundar na property, wala siyang maipakita. Bakit siya na-approve? Pinirmahan ng Royal. In-interview naman siya ng embassy. Bakit wala kang ganitong pera kung isa ka sa qualifier? Simply because marami siyang utang dati. Dahil sa Royal, yumaman, umasenso siya, binayaran mo na lahat. Ano pong punto ko? Etong kumpanya na to, this is a life-changing company. Binago yung buhay ng maraming tao. Hindi po ang Europe katulad ng ordinaryong bansa lang. Ang pinagmamalaki ko po rito, sa 42 na pumunta po ngayon, it is because 42 po ang nag-apply. 100%, wala pong nadi-disapprove. Ganon katibay ang Royal. Bakit po mahalaga na wala nadi-disapprove? Siyempre po, incentive na binigay. Pag in-award sa stage, dapat makuha ng tao. Hindi pwedeng in-award sa stage, nung nag-apply sa embassy, na-disapprove. Nung umalis lahat ng contingent, naiwan siya, anong sasabihin niya sa tao niya? Anong mukhang ihaharap niya? Pwede ba sabihin, na-awardan ako ng Royal, kaso na-disapprove ako ng embassy? Hindi maiintindihan ng tao niya, mapapahiya po siya. Tama? Kasi in-award ko sa stage eh. Remember, ang awarding nangyayari bago pa bumiyahe. Therefore, pag in-award ka ng Royal sa stage, buo na yung loob mo na makakasama ka. Magsha-shopping ka na nga ng damit mo pang winter eh. Tama po? Tapos, na-disapprove ka ng embassy, siguradong iiyak ka ng todo-todo. Kesa ma-inspire ka, ma-demotivate ka. Anong mukhang iharap ko sa tao ko? So, we did what we have to do. Sinecure ko, lahat, ma-approve, ituloy po ninyo. Walang maiiwan. Pakisuyo ko lang po, wala pong lalapit mamaya pagkatapos press gusto ko pumunta na Europe. Pakigarantiyahan naman po. I will only do that to qualifiers, by the way. And yes, mere signature of Royal executives, particularly me and the chairman, after establishing a good reputation, a good credibility, a good standing, because we're giving them money. Pag pumunta ang 42 sa Europe, lalabas ang pera yan. Magsha-shopping dun yan. Buhay ang economy nila, di ba? But it's not enough na meron kang pera binibigay sa kanila, kailangan mapagkakatiwalaan ka. Ganon ko sinasabing we're the first in the industry because ganon kakatiwa-tiwala ang kumpanya. Even European Embassy, ginagranta ng mga members ng Royal, basta ginarantsahan ng may-ari, kasama magka-qualify. Simple as that. Another person in the industry. Tayo lang po yung namimigay ng Rolex kapag nagbibigay ng incentive. Naaalala niyo po itong eksena na to? Sa mga nakapunta? Rolex, lahat ng tao kaya bumili niyan. Basta meron ka nito. Pero ipamigay mo yan sa deserving, ibang usapan yun. Tayo yung nangahas na mamigay ng ganyan, ng surprise ng biglaan. Because he deserved it. Sino sa inyo gusto ng ganito incentive sa susunod? Okay, mag-alala. Nilalatag ko na yung para sa June. Promise. Gusto niyo makita? Mamaya na. Next. No, but We are the only Filipino-owned MLM company who has achieved a super brand status. Napansin ninyo, may deviation, may changes na tayo sa RDO natin. Sinama ko na yung mga dapat isama, nakita ninyo? Kasi ito, kailangan makita ng tao. Kung nag-aalinlangan sila, mawawala lahat. Hindi ka naman lalagyan ng super brand sa logo kung hindi ka karapat-dapat. Super brand is not just a local award-giving body. It is an international, it is a global brand arbiter in 88 countries lang naman. You go to their website, you type super brands, may link doon sa Philippines, click mo yung Philippines, mga brands nandun, mga malaking brands sa Pilipinas na sikat na. Some of them, you will see Globe, Smart, San Miguel,
Di ba? Jollibee. Yung mga brands na matitibay na. Ibig lang sabihin na ito, nare-reach na natin yung ganong status. Ganon na rin tayo matibay, di ba? Si Royal, pag nagkaroon ng award, hindi kung ano-anong award lang. Take note, maraming award-giving body. Huwag kayong basta bumili. Huwag niyong bastang bilhin. Most outstanding deodorant. Most outstanding MLM company in Asia Pacific. Most outstanding beauty salon. Most outstanding funeral parlor. Merong award-giving body, ganyan ang binibigay. Babayaran mo sila. For 10,000, for 15,000, you're the best. May trophy ka na. Guys, this is not just any ordinary award-giving body. This is Super Brands. Kuhanin nyo. Sa ESA, marami kayong makitang billboard. Sa grocery, shopping mall, yung Super Brands logo. Pag nakakita kayo ng ganon, buy it. It's a good product. Diba? Super Brands apply to our brand Royal, not the company Royal. Alright? Ano pa ho ang pwede ipakita? I just want to establish your belief in this company. Diba? Para makita nyo, hindi pala ako nagkakamali. We can use Metrobank's tagline. You're in good hands. Diba? Pagdating naman sa pag-usapan naman natin produkto, hindi kayo mapapaya. All products are well formulated. We have our own formulators. Hindi tayo nagpapagawa ng kung kanino. Dedicated sa atin ito. Alright? Wide product lines. Marami tayong produkto. Ano ibig sabihin pag marami tayong produkto? Simple lang naman. This year alone, magla-launch tayo ng at least 5 product lines. And more product lines to market means bigger market coverage. Bigger market coverage means bigger income potential. Hindi ka limitado na ang inaalok mo isa lang. Marami kang inaalok. Oh, bigyan kayo ng idea. Nakakita na ba kayo ng deodorant na body spray? Deodorant / body spray na rin. Wala pa. Makakakita kayo this July sa Royal. Meron tayo ilo-launch for women. Yung deodorant for men and women to Body spray, isang pabango na rin. May launch tayo for women. Makeup. But this time, it's organic. Wow! Yung mga lalaki, walang wow. Tandaan nyo, ang makeup, hindi lang yung pang babae. Pang lalaki rin yan. Dahil ang babae, pwede rin sa lalaki. Hanip sa logic mo. Hindi, tingnan mo, bakit pang lalaki rin yan? Ang mister, bibili, huwag mong gamitin, please. Bigay mo sa misis mo. Iregalo mo sa mami mo. Ibigay mo sa daughter mo. Pamangkin mo. Instead of buying outside, bibili ka na lang ngayon sa Royal. Diba? So, hindi ko pang babae lang. Take note na, hindi ko pang babae lang. Diba? Buti nasa pawa ng salita ko yung let's say kumahi. Ayaw kong magiting kasi matatawa. Ang cute naman nun. Parang pusa lang. Yeah, nag-guesting ka agad. Remember yung mga ino-launch na yung produkto, not because pang babae siya, pang babae lang siya. O eto, paano to? May ino-launch din si Royal. Male testosterone enhancement. O, teka ano yan, hindi babae, dapat hindi matuwa. Teka, bakit ka pumalpak babae? Pansin ko po pala ka babae. Kasi yung panlalaki na yan, pababae rin eh. Sino ba makikinabang niyan? Sino ba makikinabang niyan? Sige nga. Mahirap naman kung lalaki rin na makinabang niyan. Nag-enjoy ba kayo? Okay, buti pa kayo. Ako na mapagod na. Alright, tuloy natin. We own the products from trademark to patent. We own it.
Ibig sabihin, it's lifetime with us. Hindi mawawala sa atin. Compared sa ibang company, nagpapagawa lang, consignment pa. Yung iba, reseller lang. Ano pong advantage if we own the patent, if we own the trademark, if we own the product? Simple lang. Hindi tayo reseller. Hindi tayo tindahan ng taga-benta lang. Na kapag gusto nang alisin na may-ari yung produkto, aalisin niya. Tayo may-ari dito. Yung iba, distributor lang. Kapag distributor lang o consignee lang, mas mahal ang presyo. Bakit? Kasi hindi siya ang may-ari. Nakuha ninyo? Dito po tayo may-ari ng produkto. Bukod po dyan, idadagdag na rin natin to. Pinipicturean niyo pala ako. Pag pipicturean niyo ako, sabihin niyo para... Alright. Parang minto tayo, baka itag niyo ako sa Facebook, nakanganga ako. Delete ha, delete. Pag ganun, delete. Alright. Produkto natin, for your information, baka po hindi niya naunawaan o hindi niya napapansin. We won to international awards. Pagdating sa gluta natin at sa Koji product natin. Hindi ko masyado na-highlight because it's a labeling award. However, ibig sabihin, even the packaging, we take care of it.